Isang napagandang araw po sa ating lahat mga kaboss, mga babayan at welcome again dito sa ating YouTube channel. And for today's episode po mga kaboss, mga babayan, ito napakalaking balita po ito ngayon ang pagbibigyan po natin ng reaksyon mga kaboss, mga babayan. Napakarami na pong reports regarding po dito sa pagbawi po ng personal na suporta nitong si Armed Forces of the Philippines, isa pong militar, AFP Colonel Odi Mungao, mga kaboss mabayan, na personal pong binawi ang suporta nito kay Presidente Bongbong Marcos Jr. Nag-react po itong isang political strategist at idol na idol po natin ito. Ano po si Professor Malo Tiquia. Napakagaling po nito mga kaboss mga babayan pagdating po sa ito pong mga pananaw niya pagdating po sa politika. Kasi nga political strategist professor si Ma'am Malo Tiquia, mga kaboss mga babayan. Ngayon bigyan rin natin ng reaksyon. Magre-react po tayo sa nagawang pahayag ni Professor Malo Tiquia, mga kaboss mga babayan. Basahin po natin itong artikulo ng Ang Balita Ngayon. Malinaw ang bitak sa chain of command. Ito ang reaksyon ng kilalang political strategist si Professor Malo Tiquia kaugnay sa naging hakbang ni AFP Colonel Odi Mungao na hayagang binawi ang personal na suporta nito sa Pangulo. Sa isang pahayag, binigyang diin ni Tiquia na kapag ang isang aktibong opisyal ng Armed Forces of the Philippines ay handang isakripisyo ang 34 years na service, malinaw umano na may seryosong nangyayari sa loob ng institusyon, mga kaboss, mga babayan. Abay, kung 34 years, mga kaboss, mga babayan, tapos during this time lang niya talagang binitawan yung kanyang posisyon, mga kaboss, mga babayan, o ngayon lang talaga niya na binitawan yung kanyang suporta ng si Presidente Marcos sa pang naging presidente. So isa po itong manifestation, mga kaboss, mga babayan, na talagang meron talaga mga problema dyan sa loob. Na ultimo ang ating mga bayani po, mga kaboss, mga bayan, ating mga kasundaluhan. Although hindi naman po lahat kasi wala naman po tayong nakikita na may sumusuporta kay Colonel Odi, pero I know may mga silent siguro dyan, mga kaboss, mga babayan. Kagaya ni Colonel Odi Mungao, I think napakatagal siguro ng panahon bago niya po ito pinag-isipan. Ano po, mga kaboss, mga babayan. So alam natin, marami rin dyan, mga kaboss, mga babayan, kasi imposible naman nawala ni isa talaga kagaya po ni Odi Mungao, Colonel Odi Mungao, mga kaboss, mga babayan, ang talagang nag-isip-isip ngayon. Ano po? Kasi unang-una may mga pamilya yan Tayong lahat, mga kaboss, mga babayan, biktima ng ng korupsyon. Ultimo itong ating mga kasundaluhan, mga kaboss, mga babayan. So sa sinabi po ni itong political strategist si Professor Malo Tiquia, parang agree ako dito. Sa ngayon ako, mga kaboss, mga babayan, na imagine 34 years in service, mga kaboss, mga babayan. Ngayon lang nangyari ito na merong isang active member ng AFP, mga kaboss, mga babayan, ang bumaba dahil ayaw na pong sumuporta kay Presidente Bongbong Marcos Jr. Ano po? So ibig sabihin, seryoso yung yan nangyayari sa loob ng institusyon. Ayon po sa kanyang post, mga kaboses, ni Professor Malo Tiquia, Colonel Odi Mungao, active AFP Army, when an active officer makes the supreme sacrifice of his 34 years of service, then the break in that chain of command becomes palpable. Hindi man umano niya personal na kilala ang opisyal, inamin ni Tiquia ang bigat ng ginawa nito. Ayon po sa kanya, Colonel Odi, di kita kilala pero ang tapang ng ginawa mo. Saludo ako sa iyo. Maraming salamat sa sakripisyo. And tayo po mga Pilipino, I know hindi lamang po si Professor Malo Tiquia yung talagang saludo. Pati po tayo, mga kaboss, mga babayan, bihira po makakita ng ganito, na kaya mong isacrifice yung 34 years of service mo. Hindi ka man lang nag-retire. Ano po, mga kaboss, mga babayan, talagang bumaba siya at tinanggal niya po ang suporta niya kay Presidente Bongbong Marcos Jr. Kasi para itong para itong talagang siguro sa puso niya, hindi na niya kaya, mga kaboss, mga babayan, yung magsilbi pa sa gobyernong ito. Ano po, at hindi naman po natin siya mapipigilan dahil karapatan niya po iyan, mga kaboss, mga babayan, at imposible naman kung iinit pang ulo nila ng ganito.
ito ay isang napakalaking indikasyon mga kaboss, mga babayan, na talagang kung ako yung nasa gobyerno ngayon, talagang matatakot na ako. Kasi baka hindi lang po Colonel Odi Mungaw, marami pa pong kagaya ni Colonel Odi Mungaw ang lalabas mga kaboss, mga babayan. At ang pinaka-worst pa dyan, baka may mga alam pa yung iba mga kaboss, mga babayan. So, ano pa bang hinihintay ng ating government? Ang tao wala ng tiwala, pati sundalo wala ng tiwala. Ano po, di ba? Kakalabas na po ng SWS survey na resulta, negative 3% po ang presidente natin, mga kaboss, mga babayan. Nagpahayag din si Professor Malutikia ng pag-aalala sa kaligtasan ng pamilya ng opisyal. Ayon po sa kanya, mag-ingat po kayo at sana maalis sa kapahamakan ang inyong pamilya. Ito pa, kasi napaka-tibay kasi ng ng grupo ng AFP, mga kaboss, mga babayan. Ito pang isa na sakripisyo na ginawa ni Odi Mungaw. Merong pamilya yan. Ano po mga kaboss, mga babayan. Pero sinugal niya po, alang-alang po sa kanyang kagustuhan at alang-alang po mga kaboss, mga babayan, sa ating bayan. Ano po, napakalaking mas malaki pa ho siguro ito, no? Mga kaboss, mga babayan, itong ginawa niya sa mga past na mga gera ng kanyang buhay, mga kaboss, mga babayan. Sa tingin ko, ito'y napakabigat bibitawan mo yung suporta mo sa presidente, tapos at alam mo na at risk yung family mo, hindi lang ikaw, kundi nasa risk, ano po mga kaboss, mga bayan, kasi posibleng may mga galit sa'yo, may mga ipapautos, mga kaboss, mga bayan, na ganito ganyan para pigilan ka, o ito bagang parang ano po mga kaboss, mga babayan, para takutin, no, para hindi na magsalita. Kasi nung nakaraan, di ba, itong retired AFP retired general din natin, mga kaboss, mga babayan, na si Romeo Pocis, inaresto dahil sa inciting to sedition. Ayon po sa kanya, dalawa nga po yung final sa kanya, rebellion saka inciting to sedition, tapos yung lumusot lang yung inciting to sedition. Agad naman siya nakalabas kasi nakapag-bail, mga kaboss, mga babayan. Kasi takot po sila natatakot po sila, mga kaboss, mga kababayan. And the only way para po sila manatili dyan, gagawin po nilang lahat, habang sila po may kapangyarihan, gagamitin po nila ang kanila pong kapangyarihan, mga kaboss, mga babayan. Kaya sa lahat po na mga talagang lumalaban, mga kaboss, mga babayan, sana po mag-ingat po, at the same time talaga pong magmatyag palagi, mga kaboss, mga babayan. Ayon pa po dito sa artikulo ng Ang Balita Ngayon, bagamat personal lamang ang binanggit na pagbawi ng suporta, iginiititikiya na malaki ang bigat ng simbolismo ng ginawa ni Colonel Mungaw. Ayon po sa kanya, kahit yan ay personal na withdrawal, malaking bagay na tumayo kayo at nakaisa. Sana mayroon pa na sumunod sa inyo. So, mga kaboses, mga babayan, ano po, totoo po ito sinabi ni Professor Malutikia. Napakalaki na po ng bigat nito ng simbolismo ang ginawa po ni Colonel Mungaw, mga kaboses. At si Colonel Odi Mungaw, mga kabos, mga babayan, ang isang nagbigay simbolo o nagbigay po ng mensahe na talagang wala na po talaga sigurong pag-asa, o may pag-asa pa, mga kabos, mga babayan. May pag-asa pa dahil meron pa silang gagawin, mga kabos, mga babayan. Marami pa tayong magagawa. Ito rin yung mensaheng binigay ni Mungaw, mga kabos, mga babayan. Hindi habang buhay tayo'y alipin, mga kabos, mga babayan. At darating ang panahon na sila po ay mananagot sa atin pong lipunan, mga kabos, mga babayan. Sa lahat po ng pinagagawa, lalo na itong mga corrupt na opisyal ng gobyerno. Ano po? Kayo po, mga kabos, mga babayan, ano po yung masasabi po niyo regarding po sa napag-usapan natin ngayong araw, lalo na po dito sa ating programa sa Standpoint Analysis, mga kaboses. Comment po kayo sa baba, hit the like button, click the notification bell at subscribe button, mga kabos, mga babayan, kung gusto niyo po yung ganito mga video, at pakishare na lang din po sa ating po mga pamilya at sa ating po mga kababayan, mga kabos, mga babayan, sa ating mga OFW. Magandang umaga po sa inyong lahat at magandang araw, ano bang pong oras ngayon dyan sa inyo.
Ako po si Kaboses Wins, kayo po ay nanonood dito sa Standpoint Analysis. Maraming salamat po and God bless.